Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, mga bossing, meron daw siyang tatlo. Kung si BP may tatlo, sino ba yung tatlo ni BP? Bato, Bunggo. Bato, Bunggo, sino pa yung isa? Si Padilla, hindi naman eh. Kasi nakaupo na yun eh, mga kababayan. So, si Bato, si Bunggo, o baka si Philip Salvador. Anak ng tinapa. Meron daw po na panapat na tatlo din si Senadora Risa Ontiveros. Si Digong. O yung tatlong Digong. Yun pala ibig sabihin nun, tatlong Duterte. Mga kababayan. Tatlong Duterte. O si Senator Risa Ontiveros na daw po, mga kababayan, may tatlo din na panapat. No? May tatlo si BP, may tatlo din ako. Marami talaga ang gustong tigilin ang pagbalik ng mga Duterte sa ganap na kapangyarihan. O ito naman daw po ang panapat. Kaso, mga bossing pasensya na po muna. No, iba yung ine-expect ko na kumbaga sakali may pantapat si Senadora Risa Ontiveros. Unang-una, yung sarili niya na yan. Ako, mga kababayan, mas pipiliin kong iboto si Senadora Risa Ontiveros kesa doon sa tatlong si Bunggo, si Bato, at si Philip Salvador. Or doon sa tatlong Dutertes, mga kababayan. Ito, nakita nyo, pinagpapaguran yung hearing. Talagang may nangyayari at may ibig sabihin yung hearing. Yung kay Bato de la Rosa, ano ibig sabihin nun? Kulkol. Wala yun. Doon nasira talaga ng tuluyan si Bato de la Rosa. At pati ho mismo ang mga DDS, nung nabwisit si Maharlika, pati ho mga DDS, mga kababayan, ano sabi ni Maharlika? Wala na kaming tiwala sa iyo, Bato de la Rosa. Yung mga aanga-anga naman na DDS, na sila na lang ang kinakapitan, sinusuportahan, no? Ni Bato de la Rosa, sige, Maharlika, hindi na namin iboboto yan. Di ba? Sige, Maharlika, ayaw na namin din kay Bato de la Rosa. Ang tatlo na nandito sa litrato, Shell Jokno, Bam Aquino at dating Senador Pangilinan. Yung tatlong ina-expect ko sa kanila, mga kababayan, Senadora Risa Ontiveros, yan. Dating Senador Trillanes, mga kababayan, kasi nga ngayon nakikita ho natin kung sino ang mas totoo, kung si Duterte ba o si Senator Trillanes. Mas lumilitaw ho na mas mga katotohanan yung mga sinasabi ho ng dating senador kaysa kay Duterte, mga kababayan. Yung pangatlo, kung sakali, De Lima, mga kababayan, pagka tumakbo yan. Kung meron na akong siyam at tatlo na lang ang pipiliin ko, kung mamimili ako, tatlong Duterte o Bongo, Bato, Philip Salvador versus dito po, Senadora Risa Ontiveros, Senator Trillanes at De Lima, yun ang pipiliin ko. Bakit? Tingnan nyo, tinambakan ng kaso si De Lima nang wala naman palang katotohanan. Nag-trip lang. Ngayon, pagbigyan natin ho sila, mga kababayan. Sino ang papaniwalaan ko ho na totoo? Yung korte na nag-acquit kay De Lima? O yung mga Duterte ho, mga kababayan, na ito, santambak, siguro ang sasakit na ng ulo nila, mga bossing, sa lahat po ng kinakaharap nila. Sabi ni Reviton, kasama si Harry Roque dyan. Naku po, si Harry Roque, baka unahin po nun, magpa-topless muna. Sabi ni Virgel Valencia, korte yan eh. Di sa korte tayo maniniwala po. Pinag-aaralan nila yan. Chine-check lahat nila yan, mga bossing. Hindi po basta parang, sige, hulaan na lang na, panig tayo dito, ganito, ganyan. Di ba? Joel Carino, Doc Willie Moreno ang tatakbo, lusot yan sa Senado. Sabi ni Narciso, Boss Mark, hindi kaya ang pera ni Diggs ay nasa pag-iingat ni Pastor Kibuloy?
Kaya overprotective niya si Kibuloy. Tingnan mo naman, ginagawa pa siyang caretaker ng KOJC. Sino siya para maging caretaker? Hindi naman siya bakit hindi nga pumili doon sa ano, no? Sa mga miyembro nila, mga kababayan? Oh. Di na sila bebenta. Ang ginawa, pumasok sa mga government vlogger para ma-high blood. Ano yun? Di ko na-gets yun. Larga doon, mas may alam. Pero ang pinag-uusapan natin, mga boss, chief, amo, sir, yung totoong mga opposition, kung sino yung tatakbo sa kanila, at yung mga opposition ho, mga kababayan. Yung mga sangkot sa pogo-pogo na yan, mga kababayan, nang-aagaw na po. Nang-aagaw na lang. O kami ang opposition. Nagmautog lang ng nagbautog. Sila na daw ho ang opposition, mga kababayan. Miski opposition, ayaw na tanggapin Di ho ba? So kayo, agree po ba kayo doon? Kasi yung tatlo na pinresent ni Senadora Risa Ontiveros, si Pangilinan, si Aquino at si Shell Diokno, medyo hindi pa ho ako convinced no? Mas convinced ako kay dating Senador Trillanes, kaya lang mayor ang tatakbuhin. Ano? Mayor ang tatakbuhin. Kay Senator Risa Ontiveros nakatalayan sa aking balota, mga kababayan. Kapag tumakbo ulit siya, panigurado tatakbo ulit yan, mga bossing. Sabi ko sa inyo na nadala na din tayo doon sa isang dosing sa 12 na slate ng administrasyon. Nakakadala na din po Tingnan nyo, Robin Padilla nandoon, di ba? Kasama doon sa linya kumbaga free lang. Pero ano ginawa ho? Ayan. Tanging ginagawa lang ho sa Senado, mga kababayan, ipagtanggol ang dating Pangulong Duterte. Meron pang isa, nagulat din tayo. Mga bossing, meron pang isa, si Loren Legarda. Pagkatapos ho ng eleksyon, nagsisigaw na kumbaga, meron siyang sinusuportahan yung mga makabundok ho. Si Harry Roque, nasa listahan ng administrasyon. Tingnan mo kung ano-ano ginagawa. Puro pagpapatopless kay Ronnie Yang. Di ho ba? So sa susunod, kahit po isang 12 ang ipakita o ilabas ho ng administrasyon, pero kailangan pa din ho natin na suriin ang bawat isa. Ang pagiging opposition po, mga kababayan, walang problema ho dyan. No, sila ang magche-check and balance. Vic Rodriguez, tatakbo. Umpisahan niya na. Ay, kaya ba sila merong yung may pinapa-eklabo, pinapalabas na Vic Rodriguez, nilooban o pinasok. Pinasok daw ho doon sa kanyang doon sa kanyang law firm. Sabi ko, nasaan kaya ang CCTV at ano kayang pagpasok yung yung tinutukoy ng mga ito. Kaso hindi pinansin ho, mga kababayan. Kasi pampaano nila yun Kumbaga, para pag-usapan si Vic Rodriguez, sabihin natin pinasok. Hindi kinagat ng taong bayan. Alaws nangyari. Ayun. Hahanap na naman ho yan ng ibang issue, mga bossing. Hahanap naman ho ng ibang para pag-usapan sila, mga bossing. So, eto ho, malinaw Yung tatlong ina-expect ko po, Risa Ontiveros, dating Senador Trillanes at Leila de Lima. Yan. Pero eto, medyo yung si Kiko, si Bam at si Shell, medyo hindi pa ako konbinsado o hindi pa ako convinced sa kanila.